prosecution na matapos ang agreement umano noong April 1999 sa pagitan mismo ng Fontainebleau at gayon din ang puntana kung saan ang may-ari umano ay ang Pangulong Estrada, naman ang ginamit na pera ay ang huweteng money na nauna namang sinabi nitong si Governor Chavez Singson na nagkakahalaga ng 60 to 65 million pesos. Inilatag dito din ngayong hapon na Henry, sinabi ni Colayco na pinatawag siya ng Pangulong Estrada sa Malacanang at doon nakilala itong si Governor Chavez Singson at sila ay mismo naatasan na makipagtulungan upang maisaayos itong operasyon nga dito sa pagtatayo ng kasino sa pamagitan ng Fontana. May I inquire whether this evidence is being offered in connection with Article 1, first charge? Yes, Your Honor, it is in connection with Article 1, particularly the involvement of the President in the wetting collections under charge number 1. Sa pamamagitan ng pagtatanong ngayon ay sinikap na butasin nitong si Atty. Estelito Mendoza ang iniharap na 11 tweets sapagkat di mano ay wala naman itong relasyon at puro hearsay at hindi ito mismo walang relasyon mismo doon sa Article 1 bribery at gayon din sa Article 2. So yan pa rin Henry ang pinakahuling kaganapan dito sa Senado para sa TV Patrol. Ito pa rin si Mon Ilagan, ABS-CBN News. Maraming salamat Mon. Sino ba talaga si Jose Velarde? Isang nagngangalang Jaime de Chavez na muna'y kaibigan ng Pangulo ang sumulat sa Senado para sabihing siya ang Jose Velarde na hinahanap ng prosekusyon kaugnay ng mga kontrobersyal na cheque sa Equitable PCI Bank. May report si Jade Lopez. Tiwala si Atty. Manuel Lazaro, ang abogado ni Jaime de Chavez na sa pagsisiyasat ng mga papeles ng Equitable PCI Bank na makukumpirma ang sinabi ng kanyang kliyente na siya ang nagbukas ng Jose Velarde o Valhalia account sa Equitable PCI at nag-issue ng 142 million pesos na cheque kay Jose Yulo para sa kontrobersyal na Boracay Mansion. I think it will just confirm that he is the holder of that account and the maker of that check. Nakakuha ang ABS-CBN ng sample ng pirma ni De Chavez sa kanyang 3 kumpanya. Gayunman kung pagbabatayan ang mga lagda sa cheque, lumilitaw na medyo iba ito sa pirmang Velarde o Valhalia. Sino nga ba si Jaime de Chavez? At bakit sa gitna ng mga tanong sa pagkatao ng bumili ng mansyon na sinasabing pag-aari ng isa sa mistress ng Pangulo ay bigla na lang itong lumitaw? Ayon mismo sa Pangulo, may 10 taon niyang kaibigan si de Chavez. Bagay na hindi naman itinatanggi ng naturang negosyante. Lumitaw lamang ang pangalan ni Jaime de Chavez noong 1999 nang malamang isa siyang crony o malapit na kaibigan ni Pangulong Estrada. Ayon sa mga record, si de Chavez ay opisyal sa Bell Corporation ang nagpapatakbo ng High Alay at iba pang sugal at may-ari ng Tagaytay Highlands Resort kung saan mayroong 3 bahay si Estrada. Naiuugnay din ang kanyang pangalan sa Star J Bingo at Star J Games kung saan kasosyo sila Arnie Enriquez. Ayon kay dating DOTC Assistant Secretary Josie Lichauco, kilala si de Chavez maging sa DOTC. So entered the office of the Secretary. I told you the name that I have been hearing, that's Pete Marcelo. And they managed to succeed in the PhilComSat takeover. Noong 1999, naiugnay din ang pangalan ni de Chavez sa smuggling, ngunit walang nangyari sa kaso. There is none whatsoever in our files linking Mr. Jaime de Chavez to any questionable release of payment. Sa gitna ng kontrobersyang pinasukan ngayon ni de Chavez, isa lang ang masasabi ng mga negosyante. Why would he open an account under an assumed name? Number 2, why only surface now? If he indeed claims he is the owner, then they should not be afraid to open up the sealed envelope and perhaps compare if his signature is the same as that of Jose Valhalia. Para sa TV Patrol, Jade Lopez, ABS-CBN News. Magkakaso kay Dante Tan, patunay ni Pangulong Erap na wala sa kanyang kaibigan. At opisina ng tinaguriang Balato Queen, Senador Tessie Oreta Piniket. Kapangan makalipas ang patalastas. Sample pa lang ang pagkakasampa ng DOJ ng kaso laban kay Dante Tan, majority stockholder ng BW Resources, kaugnay ng pagkakasangkot nito sa malawakang stock manipulation.
Ito ang ipinahiwatig ni Pangulong Estrada na nagsabi ring patunay ito na wala talagang kaibigan sa kanyang administrasyon. May report si Tony Velasquez. Namigay na naman ng pamasko ang Pangulo. Ngayon naman sa mga sundalong na ospital sa AFP Medical Center, tila pareho na lang sila ng Pangulo. Sugatan dahil sa pakikipaglaban. Mga sundalo sa mga opensiba, ang Pangulo sa impeachment trial niya. Wala pang ebidensyang direktang nag-uugnay sa kanya sa mga bintang ng panunuhol at katiwalian. Ngunit mas mapapatunayan pa umano na wala siyang crony na pinagbibigyan. Pruwebaan niya dito ang kasong isinampa ng Justice Department laban sa kaibigan niyang si Dante Tan. Kinasuhan si Tan kaugnay ng anomalya sa bentahan ng stock sa kumpanyang BW Resources. Nauna namang isinumbong ni dating SEC Chairman Perfecto Yasay na pinilit siya umano ng Pangulong linisin ang pangalan ni Tan. Kaya yung mga sinabi ni Mr. Yasay na to clear that niya, walang katotohanan. Sinabi ko naman, walang kumpa-kumpare, walang kamag-anak. Isa sa mga bintang sa paglilitis sa Pangulo ang alegasyon na tinangka niyang harangin ang investigasyon kay Dante Tan. Betrayal of public trust di umano ang kasalanan dito ng Pangulo. Muli niyang iginiit na hindi niya pinigilan ang pagsisiyasat. Pati nga ako ngayon, imbestigahan. No? Hindi pati na ako, wala exemption. So that's democracy. Very much alive in the country. Para sa TV Patrol, Tony Velasquez, ABS-CBN News. Determinado si Ricardo Romulo, ang bagong presidente ng Equitable PCI Bank na muling pabanguhin ang tinaguriang Crony Bank. Nasadlak sa kontrobersya ang bangko dahil dito idiniposito ang 142 milyong pisong pinampondo sa checking ibinayad naman para mabili ang Boracay. May report si Nadia Trinidad. Sa unang araw ng kanyang paninilbihan bilang chairman ng Equitable PCI Bank, sinalubong kaagad ng intriga si Attorney Ricardo Romulo. Kinwestiyon ng ilan ang magiging interes ng chairman ng mapambatikos na Makati Business Club sa isang bangkong nasasadlak sa mga bintang na isa itong crony bank ni Erap. What we have to change is the mistaken perception that somehow we were withholding evidence. But I assure you that that is a misperception. He may be a friend, but Mr. Go is not going to do anything illegal for the sake of friendship. At bilang bahagi ng paglilinis ng pangalan ng Equitable PCI, nagsimula si Romulo sa pagtatanggol dito sa umano'y pagkasangkot sa BW stock manipulation scandal. Itinanggi ni Romulo na tumayo siya bilang abogado ni Dante Tan noong 1 taon, chairman ng BW Resources, na ngayon nahaharap sa kaso ng insider trading. Nabalita rin na nagpautang umano ang Equitable PCI ng 800 milyong piso kay BW Chairman Dante Tan noong 1 taon nang nag-iipon ito ng limpak-limpak na shares ng BW. I'm not sure that he had borrowed money from Equitable Bank with regard to this BW scandal. My own knowledge is that he borrowed it from Mr. George Go, which is quite separate from the bank. Sa kabila ng intriga, tila sinuswerte pa rin si Romulo. Malugod na tinanggap ng mga negosyante ang kanyang pag-upo sa pwesto. Maraming namili ng shares ng Equitable PCI sa stock market. 5 piso kaagad ang itinaas ng halaga ng stocks nito. Even the central bank governor has cited this as a good development for the bank and for the banking industry. Para sa TV Patrol, Nadia Trinidad, ABS-CBN News. Piniket ng mga anti-ERAP rallyist ang opisina ng tinaguriang Balato Queen, si Senador Judge Tessie Aquino Oreta. Agad naman nireklamo ng senador ang piket. May report si Doris Bigornia. Makonsensya ka naman, ito ang sigaw ng mga miyembro ng Akbayan sa pagpipiket nila sa harap ng opisina ng malapit na kaibigan ni Pangulong Estrada, si Senador Tessie Oreta. Dahil sa pag-amin ng senadora na tumanggap siya ng 1 milyong pisong balato mula kay Chavit Singson, di na raw malaman ng Akbayan kung paano pa ito makagagawa ng independenteng desisyon sa impeachment. Pinatikos din ng mga rallyista ang 700 million pesos na kontrata na nakuha umano ng senadora at asawa nito mula sa gobyerno. Napakalalim na anila ng koneksyon sa bulsa ng Balato Queen at ni Pangulong Erap, kaya't sigurado anilang isa ito sa magpapawalang sala sa kaibigan niya. Sa kabila nito, umaasa silang makukonsensya pa rin si Oreta at maliliwanagan din ito.
At kung meron dapat siyang balatuan sa panahon na to, tingin namin ay yung mga mamamayan na naghihirap na. At ang pinakamagandang balato na ibibigay niya ay kung magdidesisyon siya ng maayos, ayon sa katotohanan at iko-convict nila ang ating Pangulo. Napiko naman ang senadora na nagsabing walang epekto ang pagpipikit sa kanya. That I'm not gonna be pressured by anyone. And if ever when Judgment Day comes, I will vote according to what I think is right. Para sa TV Patrol, Doris Bigornia, ABS-CBN News. Marami nang nagbago sa buhay ng dalawang testigong sina Emma Lim at Menchu Ichon mula nang sila'y humarap sa impeachment trial. Bagamat matibay pa rin ang kanilang paninindigan sa kaso, inamin ng dalawa na marami na silang namimiss na gawin. Higit sa lahat, ang pagiging ina. May report si Dindo Amparo. May 2 linggo nang itinatago ang dalawang empleyada ni Governor Chavit Singson na sina Carmencita Menchu Ichon at Emma Lim. Anila nagsimulang mag-iba ang takbo ng kanilang buhay matapos ng una pa lang nilang pagtayo sa witness stand. Sa mga text, just after nung trial, pag ano ko nung cellphone ko, may mga nagte-text ng you're dead, parang ganun. Nakakaano rin yun, nakaka-affect din yun. Dahil sa mga banta, itinago na sila sa isang safe house. Hindi na halos nila nakikita ang kanilang pamilya. Pansamantala huminto sa trabaho ang kanilang mga asawa. Hindi na rin pumapasok sa paaralan ang kanilang mga anak, matiyak lang ang kanilang kaligtasan. Maraming mga bagay na silang kinapapanabigan. Kasi mas maganda yung parang ikaw ang titingin o kukuha kung ano yung mga pangangailangan, lalo yung mga bata. Kasama ko yung mga anak ko, pinalabas ko sila sa malls, binabantayan sila, naglalaro. Pero this time siguro hindi na po pwede. Sa kabila nito, ang kanilang mga pamilya pa rin ang pangunahing nagbibigay sa kanila ng tibay ng loob, lalo pat ipinagmamalaki sila ng mga ito. Personally, masaya ako. Kaya lang on the other hand, pag iniisip mo yung sacrifices din na ginagawa namin, nakakalungkot. Pero kaya namin to. Kaya namin to. Sana sabay-sabay tayong magdasal para malampasan na natin itong krisis na to. Para kina Lim at Ichon, wala silang hinahangad kundi maisigaw ang katotohanan. At ang tangi nilang dalangin, huwag sanang masayang ang kanilang ipinaglalaban. Para sa TV Patrol, Dindo Amparo, ABS-CBN News. 3 katao binasaker sa Ubando. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol. Minasaker ang isang mag-asawa at isa sa kanilang kamag-anak sa Ubando, Bulacan. Alamin natin ang kabuang report mula kay Ronald Celia. Ronald. Henry, isang pamilya ang kamuntik nang maubos kagabi sa nangyaring barilan dito sa Ubando, Bulacan at nangyari ang insidente dito sa barangay Pinagkabalian. Kararating lamang kagabi mula sa Japan ng isa sa mga biktima na si Nenita Sugilon, 30 anyos, nang pagbabarilin sila ng mga salarin. Napatay din ang asawa ng babae na si Erwin Sugilon, 28 anyos, at ang ama nito na si Edgardo Sugilon, 57 anyos. Agaw buhay namang isinugod sa MCU Hospital ang isa pang miyembro ng pamilya, si Lazender Sugilon, 17 anyos. Isa sa dalawang suspects ay nakilalang si Guillermo Brinas na landlord o may-ari ng inuupahang apartment ng pamilya Sugilon. Lumilitaw na matagal nang hindi nakakabayad sa renta ng bahay ang pamilya Sugilon at ang matagal ng alitang ito ay humantong nga kagabi sa nangyaring masaker. Narito ang pahayag ng pulisya ng Ubando. Sa pagkakaalam ko, yan ay mayroong usapin sa barangay ukol sa hindi pagbabayad ng renta ng kanilang inuupahang apartment. Pagkatapos ng insidente, Henry, ay agad na tumakas ang dalawang salarin at isa pa lamang sa mga ito ang nakikilala, bagamat sila ay masusi ng pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Ubando, Bulacan. Ako si Ronald Estella, nag-uulat live para sa TV Patrol. Maraming salamat, Ronald. Itinanggi ng pamahalang US ang report na handa na sila makipagnegosasyon sa Abu Sayyaf para sa kalayaan ni Jeffrey Schilling. Ayon kay US Ambassador Tom Skipper, nagtungo sa Zamboanga noong nakaraang araw ang ilang opisyal ng embahada para alamin ang kaganapan ngayon sa hulo. Inamin ni Skipper na nangangamba sila sa kalagayan ng Schilling pero hindi pa rin sila magbibigay ng kahit na anong hilingin ng Abu Sayyaf kapalit ng kalayaan ng Amerikano. Isang bus driver ang tila minalas na magkaroon ng magkapatong-patong na problema. Una, inakusahan itong namalo ng tubo sa dalawang pasahero dahil lamang sa pasahe. At habang siya ay nakakulong sa Central Police District, tinakas naman ng kanyang bus ng isang 9 na taong gulang na bata. May report si Jun Del Rosario.
Madaling araw nang agad nagtungo sa pulisya sina Leandro Pascual at Dan Espino matapos umano silang pagpapaluin ng tubo ng driver na si Roger Balisi at konduktor nito na agad nakatakas. Inireklamo umano ng dalawang biktima ang sobrang paniningil ng pasahe. Hanggang sa silang mag-driver sa kayong konduktor, madalang silang parehas pamukpok. Sila nagarambulan. Umawat ako. Tinadyakan ako. Kalsik ako. Sinong pumalo doon? Hindi ko malaman, sir. Hindi pa man nag-iinit sa kulungan ang bus driver, may problema na naman. Tinangay ang kanyang pass ng 9 na taong gulang na bata. 9 na taon? Tatakas na isang buong bus, ang laking bus. Walang makaisip na bata ganun, sir. Ang bus ay nakaparada sa tapat ng CPD at medyo nakaka-traffic daw. Kaya iginarahe ni Jay Balesa sa malayo. Gusto ko pong igarahe sana, hindi ko nalaman kung saan yung gagarayan. Kaya niliko ko na lang doon sa may EDSA. Bagamat maayos ang pagkakamaneho, napansin ito sa may kahabaan ng EDSA na isang traffic police. Napansin ko may bata na, sabi ko may bus na tumatakbo walang nagmamaneho. Dahil maluwag naman gaano. Tapos nakita ko may maliit eh. Siniguro ko, hinabol ko ng motor, nakita ko na bata yung nagmamaneho, hindi ako makapaniwala bata. Sa Ramon Magsaysay High School, sa Cubao niya na ito inabutan at pinababa. Ayon kay Jay, bus driver din ang kanyang ama at siyang nagturo sa kanyang magmaneho. Nakabatong po ako sa kanya, tapos siya po ang naggaan ng preno tsaka cambio. Ako naman po, ako nagkahawak ng manabela. Ipinakita nito ang screwdriver na ginamit sa pag-start ng bus. Start mo. Nagpakitang gilas ito nang muli niyang pausa din ng kaunti ang nasabing bus. Para sa TV Patrol, June Del Rosario, ABS-CBN News. Tampok ang mga muning na mahilig magkaroling sa pagbabalik ng TV Patrol. Lagay muna ng panahon mula kay Ernie Baron. Kasama ang Henry, ang malamig na masa ng hangin mula sa direksyon ng China at ng Japan. Nakakapekto ngayon at nagbibigay ng mga pagulan sa bagay ng Cagayan Valley, tuloy-tuloy sa Aurora, gayon din sa Quezon, tuloy-tuloy sa Bicol Region. Dito Manila, katamtaman pang lagay natin panahon, gayon din sa Central Luzon. Kamandalang Kaulapan, nagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere ang nakakapekto nito sa bahagi ng Visayas, Mindanao, tuloy-tuloy sa bahagi iyon ng Palawan. Subalit maliban sa nato ng mga weather disturbances, walang namumong anumang bagyo na maaaring makapekto sa pagdiriwang ng holiday season. Balik sa iyo kasama, Henry. Minsan na naming inihati sa inyo ang mga pusang kumakanta na nirika ng isang musical genius sa Amerika. Ngayon, magbabalik ang mga muning na mahilig magkaroling. May report si Mark Logan. 1993 nang una tayong tumili dahil Christmas natin ay Merry Merry. Bakit ba hindi? Saan ka ba nakakita ng mga muning na nagkakaroling? Yes, they're back! The Jingle Cats, courtesy of music genius Mike Spala na obsessed ata sa pusa. Buhat kasi nung marinig niya si Cheese Puff na kanyang alaga na mag-meow habang nagre-recording siya. Doon niya naisip na buuin banda ng pusa na hataw sa Jamen. O diba? Dating sobrang lakas, ang aangas. Bati niya sa inyo, Meowie Christmas. Pero kung itong mga cats sa singing ay sumikat, mga aso kaya may binatbat, sige nga, show them what you got. Para sa TV Patrol, Mark Logan, ABS-CBN News. At yan ang kabuuan ng mga balitang tinampok sa TV Patrol sa ngalan po ni Kabayang Noli de Castro. O po si Henry Umaga Diaz hanggang bukas. Maraming salamat. Magandang gabi, Bayang.